Noralyn.
but the smile on my face would be a disguise if not for the love of Christ. The love of Christ, oh, the love of Christ. No finer treasure, no greater prize. I can't imagine living my life if not for the love of Christ. No mercy to cover all my mistakes. There'll be no peace in my darkest days. There's no hope that I'd ever be paradise if not for the love of Christ. The love of Christ, oh, the love of Christ. No finer treasure. Back over the years I got. If I had made this journey alone, I'd be searching for meaning so empty inside. If not for the love of Christ, I could pretend that I'm satisfied. Make you believe I'm enjoying the ride. But the smile on my face would be a disguise if not for the love of Christ. The love of Christ, oh, the love of Christ. No finer treasure, no greater prize. I can't imagine living my life if not for the love of Christ. No mercy to cover all my mistakes. There'll be no peace in my darkest days. There's no hope that I'd ever see paradise if not for the love of Christ. The love of Christ, oh, the love of Christ. No finer treasure, no greater prize. I can't imagine living my life if not for the love of Christ. The love of Christ, oh, the love of Christ. No finer treasure, no greater prize. I can't imagine living my life if not for the love of Christ. If not for the love of Christ. I'll never sail alone, no flying headed home. This vessel not my own, the captain has stepped on board under it. Can see what mercy made the ship was built to praise Jesus my Lord. No, I'll never sail alone on stormy seas. I have the mighty hand of God leading me. Freedom I lead me speaking through waters unknown. I will not fear because I don't sail alone. I have just promised you the day is drawing near when I will reach heaven's sphere and I'll sail these seas no more. But till I meet you safe where heaven's harbor waves, so this the hearts and shapes of these in the Lord. I've never sailed alone on stormy seas. I have the mighty hand.
only King who gave everything in exchange for most I praise. And I still love to ponder this God-given wonder of heaven. I'm still amazed. I'm amazed to know how far God would go. Meron ka na, Brad? Lost and free. Meron ka lang. I'm still in awe that He gave it all for no sinner like me. I never got over that this King would shoulder my sin and all of His grace. Now amazes me. Soundbite. Oh, yes. Check. Amen. Magandang gabi po sa bawat isa. Kayo po ba'y masaya ngayong gabi? Amen? Amen. Amen. Dito na po. Amen. Sound check. Amen. Dito na po ang attention. Kayo po ba'y masaya ngayong gabi? Amen? Amen. It's great to be in the house of the Lord this evening. Tayo po lahat ay magsitayo. Tayo po lahat ay umawit. Awitin po natin ang page 77 at the cross. Amen. Are you happy this evening? Amen. Amen. First, like remember at the cross, page 77. First letter. Allah said it, my Savior bleed. Ready, sing. Allah said it, my Savior bleed. And in my sorrow God, put him on the sacred head for such a work as mine. At the cross, where I first saw the light, and the burden of my heart rolled away. It was there by faith I received my sight, and now I'm happy all the day. Was He for Christ that I have done? He rode upon the tree. Amazing His grace and love, and love beyond degree. At the cross, where I first saw the light, and the burden of my heart rolled away. It was there by faith I received my sight, and now I am happy all the day. But drop of faith in everything, the name of love I own. Dear Lord, I give myself away, it's all that I can do. At the cross, where I first saw the light, and the burden of my heart rolled away. It was there by faith I received my sight, and now I am happy all the day. And another song book, page 94. Kneel at the cross. Amen? Amen. Nandiyan na po ba natin? Amen? Amen. First stanza. Kneel at the cross. Ready? Sing. Kneel at the cross. Christ will meet you there. What He waits for you. This is who is born. Still bid you care. And be life and yours now. Kneel at the cross. Leave every care. Kneel at the cross. Jesus, you need to
Amen. Lahat po tayo saglit na yung mukha at tumikit tayo po yung mag-pray. Dakilang Diyos, maraming salamat po Panginoon sa dakilang biyaya yung pinapalibot sa amin. Maraming salamat po Panginoon sa tamang desisyon na nandito po kami sa aming pong prayer meeting service. Balayan niyo rin po aming pong prayer meeting service po Panginoon. Maraming salamat po sa pag-iingat sa buong mag-araw po Panginoon aming pong pagbiyahe. Maraming salamat po Panginoon sa pagtitiwala po ni Pastor sa kanya pong pagdadrive po Panginoon kay Sir Marvin. Pagpalain niyo po ito. At patawarin po kasi mga kasalanan. Ito lang po ang dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Amen. You may be seated po. Amen. Kayo po ba'y masaya ngayong gabi? Amen. Amen. It's great to be in the house of the Lord this evening. Amen. At bukas po ay ating pong Saturday soul winning ng 8:30 po, na 8:30 a.m. because soul winning is the main thing. Amen. Amen. Dalo na rin po kayo sa ating pong frontliners meeting bukas ng 3 o'clock. Yung mga interesado na rin po na mag-join po sa church choir and ushering ministry ay attend po kayo ng Saturday meeting ng frontliners meeting ng 3 o'clock po. And sa ating pong soul winning clinic and workshop sa April 9 and sa April 23 and 24 naman po ay ating family retreat. Amen? Kayo po ba excited? Amen? Amen? At ngayon na, ganun na rin po sa ating pong mga prayers po ng mga members. Amen? Maraming salamat po sa ipong mga prayer because prayer is power. Amen? Ayun po, madami po kami natutunan doon sa may San Pedro. Ayun po yung mga preachings po doon, yung mga sessions. Ayun, pinagpala ko ng Panginoon ay may mga nakinig pero wala, may natutulog. Pero blessing po ay nakarating po kami doon ng Matiwasay. Amen? At nakauwi rin po kami ng Matiwasay kaninang bandang alas 10 po or 11 o'clock. Kasi kumain pa po kami. Ayun po, blessing po. Ayun po, no, tsaka may additional prayer request po, yung kay Hope po, nasa hospital po siya ngayon. Pag-pray po natin yung recovery and healing niya po. Ayun po, tapos po yung mga ating pong anniversary, Victory Sunday po. Yun po, no, yung ating pong victory nung Sunday na ating pong anniversary. Ayun po, maraming salamat po sa mga sacrifice po ng mga members. Ganoon na rin po kay Pastor. Ayun po, pag-pray na rin po natin si Pastor na sa Laguna pa po siya. Ayun po, naimbitahan po siya na mag-preach po sa San Pablo daw po. Ayun po, pag-pray po natin siya, nabigyan pa siya ng wisdom, ng strength. Ganoon na rin po sa kanya pong kasama si Ma'am Dayan. Ayun, kung napansin niyo po, wala po sila ngayon dito. Pag-pray po natin sila ngayon. Amen po? Amen po, dala niyo po ba yung ating pong prayer list po? Meron po ba kayo prayer list? Amen po, taas niyo po yung prayer list niyo po. Sino po wala pong prayer list? Meron po sa labas. Amen, mag-count off po tayo ngayon ng 1 to 5. 1 to 5 po. Ay, sino po may prayer request po? Sino po may prayer request? Wala po? Sige po. Bukas po. Bukas po. Ay, mamayang gabi po. Apo. Sino pa po? Sino pa po? Sige po sa Ate Fix po. Answered prayer para sa ating mga YPC. Nakadala tayo sa YPC. Maraming mga natutunan. Maraming mga mensahe na natutunan. Salamat sa mga prayers na mga members, mga kapatiran. And sa mga sacrifices nila, mga sacrifices nila, financially. Tapos yung kayo, Sir Martin, salamat din sa pag-ibig sa mga. Ayun po. Thank you po. Sino pa po? Sige po, Ma'am Teresa po. Ang third prayer din po, nakalabasan ko na po. Maraming po, salamat din sa mga prayers ng mga kapatid at pastor din po. And then po yung mga nasiran po po sa loob ng hospital, nakalabas na rin po sila kinabukasan din po. So, hiling ko rin po ngayon, kasi natutulan po, mag-isa po si mga sa bahay ngayon, sana po babayan po ng mga. Amen po. Amen. Sino pa po? Mga prayer request po.
Amen, wala na po. Sino pong may answered prayer? Amen, this week po wala po kayo answered prayer. Amen, sino pong may answered prayer po? Okay, wala na po. Sige po, tayo po dadako sa ating pong prayer list at mag-count off po tayo ng 1 to 5. Amen, simulan naman po natin dito. 1, 3, 1 po. 3, 4, 5, 1, 3, 2 po. 3, 4, 5 po. 5 po. 3 po. 4, 5, 2, 3. Sige po, tayo po ay dadako ngayon sa ating pong panalangin. Sige po, find your place po sa ating pong panalangin.
Okay na po. Sige po, tayo po lahat ay magsitayo. Tayo po ay... Lahat po tayo ay magsitayo. Tayo po ay muli manalangin. Sige po, let's bow our heads. And tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat po Panginoon sa amin. Sa ipong biyaya, pinakalito sa amin po Panginoon. Maraming salamat po sa tamang desisyon na nandito po kami sa aming pong prayer meeting service po Panginoon. Pala niyo po ang biyahe po Panginoon mamaya nila Pastor Arnel and Ma'am Dayan po Panginoon. Pala niyo po ang kanilang pong pagbiyahe po Panginoon, mga sasakyang mga kasalubong, mga kasabayan. Ikaw po magpala po Panginoon, wala pong masamang mangyari po Panginoon. Ganoon na rin po sa aming pong mga answered prayer po Panginoon ng aming pong NBYC po Panginoon, ng mga delegates. Yung mga 11 po na delegates po Panginoon ay palain niyo po ang po mga natutunan at may apply po namin ito sa aming po mga buhay po Panginoon. Pupalain niyo rin po ang kay Ma'am Teresa po Panginoon ang safe delivery na kanya pong anak po Panginoon and recovery and healing po Panginoon. Ganoon na rin po si Hope po Panginoon, bigyan niyo po siya ng recovery and healing. Nasa hospital po siya po Panginoon. Ikaw po magpagaling po sa kanya. Bigyan niyo po siya ng pagpalang kamay po Panginoon. Pala niyo rin po ang mensahe nga pong mamaririnig. Pagpala niyo po ito lang mamindalangin sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Amen. You may be seated po at Amen. Awitin po natin ang welcome song, Welcome to CBBC. Amen. Amen. Lahat po tayo magsitayo. Tayo po awitin natin ang Welcome to CBBC at kamayan po natin ang bawat lista. Where you belong. Welcome to CBBC. With every heart we sing a song. Our message is from God's word. All Christ the living bread. CBBC welcomes you today. Oh, there's a welcome here. There's a welcome here. There's a Christian welcome here. Hallelujah. There's a welcome here. There's a welcome here. There's a Christian welcome here. Amen. Manatili na pong nakatayo. Tayo po'y umawit. Page 153. Glory to His name. Amen. Page 153. Glory to His name. Amen. Nandiyan na po mula. Amen. Amen. First stanza. Down at the cross. Ready? Sing. Down at the cross where my Savior died. Now there were cleansing from sin I cried. There to my heart was the God of God. Glory to His name. Glory to His name. Glory to His holy name. There to my heart was the God of God. Glory to His name. Ikan stanza now. I am so wild, you're so safe from sin. Jesus so sweetly abides within. There at the cross where He took me in. Glory to His name. Glory to His name. Glory to His holy name. There to my heart was the God of God. Glory to His name. Last time now. Come to this fountain so rich and sweet. Cast thy poor soul at the Savior's feet. Plunge in today and be made complete. Glory to His name. Glory to His name. Glory to His holy name. There to my heart must the God of God. Glory to His name. Amen. Tayo po sa liit na manalangin. Tayo po ay mag-pray. Dakilang Diyos, maraming salamat po Panginoon na pong mga members po Panginoon, pong mga anak nandito po Panginoon sa aming pong prayer meeting service. Pala niyo po ang mensahe po maririnig. Pala niyo rin po ang aming pong special number po Panginoon. Ito lang po ang dalangin. Sa pangalan ng Panginoon Yesus. Amen. Amen. You may be seated po.
Sing ang ah. Breathing how I love to proclaim it. Breathing by the blood of the Lamb. Breathing through His infinite mercy. His child and forever I am. Breathing, breathing, breathing by the blood of the Lamb. Breathing, breathing, His child and forever I am. Breathing and so happy in Jesus. No language my rapture can send. I know that the light of His presence with me that continually dwell. I think of my blessed Redeemer. I think of Him all the day long. I sing for I cannot be silent. His love is the theme of my song. Breathing, breathing, Breathing by the blood of the Lamb. breathing, breathing. His son and forever I am. I know I shall see in His beauty the King in whose soul I delight, who lovingly guided my footsteps and given me songs in the night. Breathing, breathing, breathing by the blood of the Lamb. Breathing, breathing. His son and forever I am. Sound check. Amen. Tayo po'y dadako na sa pinakamahalagang bahagi ng ating pong programa, ang pangangaral ng salita ng Diyos. Amen. Are you ready? Amen? Amen. Are you ready for the preaching? Amen? Amen. At ngayon ay mapapakinggan po natin sa pinakamalayo, sa Agugadan, at makapakinggan po natin si Sir Giovanni. Amen. Magandang gabi po sa ating lahat. Tayo po ba'y masaya? O, dapat lang po na tayo masaya kasi nandito po tayo sa bahay-sambahan ngayon. Alam nyo, ngayon, busy dyan sa labas eh. Sarado yung kalsada, pero busy sila. Busy sila na alam naman natin na ang ginagawa nila walang katiyakan po. Pero tayo, alam natin po ang ating ginagawa ay mayroong katiyakan. At ito ay ang katiyakan po ng buhay na walang hanggan doon sa langit. Pero minsan nakakalungkot kasi alam natin na ito'y ang ginagawa natin tama, pero minsan mayroong parang hindi pinahahalagahan. Kaya minsan yan nakakalungkot yung mga mas aktibo pa yung mga alam nila. Ang ginagawa nila hindi naman talaga. Kung tanungin mo sila kung alam nila kung saan sila pag namatay sila, saan ang kaluluwa nila pupunta, hindi nila alam. Samantalang tayo, alam natin na pag namatay tayo, alam natin sigurado 100% na ang ating kaluluwa ay pupunta sa langit. Kaya sa gabi ito, salamat sa mga kapatiran na tamang desisyon ang naging desisyon nyo na andito po tayo ngayon sa ating bahay-sambahan upang may dalog po natin ang ating mga panalangin. At bagamat wala po yung pastor natin ngayong gabi kasi naimbitahan siya sa sa San Pablo, Laguna na mag-preach doon. Kaya nagpapasalamat ako sa kanyang tiwala at sa isang privilege din ito na makapagbabahagi po ng salita ng Diyos. At hiling ko po sa atin lahat, bagamat ito'y bali parang nag-aaral lang tayo dito kasi ako, hindi pa rin ako bihasa sa
pag-aaral ng salita ng Diyos. Kaya hiling ko sa Panginoon na tulungan niya tayo, bigyan niya tayo ng wisdom na maunawaan po natin ang simpleng paliwanag ng salita ng Diyos. At dalangin natin yung pagbiyahe nila, Pastor, sama natin na maging safety po ang biyahe nila mamayang gabi, na makarating sila dito bukas ng ligtas po. At sa gabi pong ito, ako po'y natasan dahil hindi po nakarating na umabot si Pastor kasi nga na imbitahan po siya. Kaya sa gabing ito, meron akong na-prepare na mensahe at ito yung napili ko kasi kailangan po natin ang salita ng Diyos upang magpapalakas po sa atin sa ating pundasyon. Tayo po ay saglit na tumayo at bubuksan natin ating mga Bible sa Mateo chapter 7 verse 24 to 27 po. Matthew 7, chapter 7, verse 24 to 27 po. Matthew 7, chapter 24. Chapter 7, verse 24. Amen. Basahin na lang po natin ng sabay-sabay siguro kasi apat na naman ang verse ito. Verse 24. Therefore, whosoever will receive mine, And do not I will give him, I will unto wise man, which built his house on a rock. And the rain descended, and the floods came, and the winds blew, and do not find the house, and it fell not, for it was founded upon a rock. founded upon a And rock. everyone that heareth these sayings of mine, and doeth them not, For shall like unto a foolish man, which built his house upon the sand. upon his son. And the rain descended, and the flood came, and the winds blew, and beat upon the house, and it fell, and its rain was disappointed. Kakilang Diyos, makapangyarihan sa lahat, Lord. Maraming salamat po, Lord, sa gabi ito. Nabigyan mo ko ng pagkakataon, Lord, na makapagbahagi ng salita ng Diyos. Hiling ko po, Lord, tulungan niyo po ako, Lord, bigyan niyo po ako ng wisdom upang matulawan ko po ang simpleng paraan ng inyong salita at dalangin ko rin po, Lord, sa mga kapatiran na bigyan niyo rin po sila ng wisdom upang maunawaan din po nila ang simple kong paliwanag. Ito yung aking dalangin sa kahit mahal ni Diyos. Amen. Hindi na po kayong bumubo. Alam niyo mga kapatid, sa ating buhay po, hindi natin maiwasan yung mga unos, mga paghamon at paghihirap, susubok sa ating katatagan. Parang kaya sa buhay Kristiyano po, hindi po natin maiwasan yung magkaroon tayo ng mga pagsubok po at mga problema at hamon sa buhay. Kaya dapat po, bilang isang Kristiyano po, dapat po tayo ay maging matatag. At kailangan po na handa tayo sa mga hamon sa ating buhay po. Ano man dumating na problema, dapat po ay tayo maging matatag at dapat po tayo ay laging handa po at lagi tayong magtitiwala sa Diyos na siya lang po ang makakatulong po sa anumang problema na ating darating at alam natin po pagka ang Diyos po hindi po tayo bibigyan ng problema o anumang dahilan po na hindi po natin kaya. Ito po ay binibigay ng Diyos sa atin kasi alam niya kaya natin. Kaya kailangan po natin na ito ay ipagdasal at ipagkatiwala po sa ating Panginoon. Isipin po natin na kagaya po ng itinayo po ng isang tao po na itinayo niya kanyang bahay sa isang tabi ng dalampasigan po na ito ay nasa buhangin. Pagtitingnan po natin pag ito ay maayos yung panahon at walang unos,
titingnan po natin ito ay matibay. Pero pag dumating po ang bagyo, malakas na hangin, at walang awang hahampasin dito, kung ang bahay ay tinayo sa buhangin, ito ay guguho at mawawasak. Kagaya din po ng ating pananampalataya sa Panginoon, kung ito'y mahina po, kunting problema lang po na darating sa ating buhay, tayo po ay mabilis bumigay. Kaya dapat po ay huwag po natin gayahin itong isang taong mangmang, policeman. Kasi nagtayo siya ng bahay niya sa buhangin, kaya pagdating ng bagyo o unos man, ito'y madaling masira. Kaya sa buhay Kristiyano po, dapat po tayo ay maging matatag po yung ating pananampalataya. Kasi yun po yung yan po yung ating pinanghahawakan yung kailangan natin maging matatag para po sa makapagpatuloy po tayo sa paglilingkod sa Panginoon. Kasi kung mahina po tayo, madali tayong ma-open. At dapat po, kung ano man yung maririnig natin na mga salita ng Diyos po, dapat po tayo ma-open. Kunyari, tinamaan tayo ng preaching, dapat po magpasalamat po tayo kasi ito po'y tinatama lang yung mali natin. Kasi ang salita ng Diyos po, ito'y perfect po. Kaya ito po'y dapat kung masaktan man tayo, dapat po huwag nating dibdibin, dapat po ito'y ating tanggapin ng maluwag sa ating loob kasi ito'y salita niya. Hindi po ito salita ng pastor, ito po ay salita ng ating Panginoon. At sa gabi pong ito, ito po yung ating pag-aaralan po, yung tungkol po sa dalawang tao. Yung wise man at yung policeman. Nagustuhan ko po itong lesson na ito kasi katulad po sa ating pananampalataya, dapat po tayo maging matatag. Ang taong matalino ay tulad na isang taong nagtayo ng bahay niya sa ibabaw ng bato. Kaya yung isang taong matalino, ito po ay nagtayo po siya ng bahay niya na sa isang bato. At ang bato po dito ay naglalarawan po ito sa kay Jesucristo, yung bato. Kaya kung tayo ay mananampalataya po, kung sandal tayo kay Kristo po, tayo po ay maging matibay at magtitiwala tayo sa Kanya. At kung tayo naman ay tulad naman sa isang taong nagtayo ng dito sa verse 24 to 25. Ito po yung ang taong matalino ay tulad ng isang taong nagtayo ng kanyang bahay sa ibabaw ng bato. Kapag dumating ang pagsubok sa buhay, tulad ng bagyo, baha at malakas na hangin, ang bahay ay nananatiling matatag dahil ito ay nakatayo sa isang matibay na pundasyon. Kaya sa ating buhay Kristiyano po, dapat po maging matibay po ang pundasyon natin. At ito yung pundasyon na dapat po nakasalalay po sa kay Jesucristo po. Kasi kung nakatuon tayo at nagtitiwala tayo sa kay Jesucristo, anumang pagsubok po na darating sa ating buhay, ito po ay ating makakaya. Kasi may Diyos tayong buhay na tutulong po sa atin. At kung ang bahay na itinayo sa buhangin, ito ay guguho at mawawasak. Ay, mali. Bumalik na ako. Bumalik. Amen. Yes. Good sound. Dito naman po sa verse 26, sabi naman po dito, sa verse 26 and 27, ang taong hangal
ay at o umangmang ay katulad ng isang taong nagtayo ng kanyang bahay sa buhangin. Kapag dumating ang unos, bagyo, bumaha at humampas ang malakas na hangin, guguho ang bahay dahil wala itong matibay na pundasyon. Ito ay simbolo sa mga taong nakikinig sa mga aral ni Jesus, ngunit hindi naman isinasagawa ang mga ito. Amen. Ang kanilang buhay ay maaring mukhang maayos sa panlabas, ngunit sa oras ng pagsubok sila ay babagsak dahil walang matibay na pundasyon ang kanilang pananampalataya. Ito naman yung nagsisimbolo po ito sa isang Kristiyano. Sabi nga dito na akala mo makikita mo sa kanya matibay siya, matibay ang kanyang panlabas, pero sa loob mahina. Kaya kunting problema lang po, siya ay madaling bumigay at madaling mawala sa paglilingkod sa Panginoon, kasi hindi po matibay yung kanyang pundasyon. Kaya kailangan po ng isang Kristiyano yung matibay na pundasyon upang makapagpatuloy po sa paglilingkod sa Panginoon po. Yung una po dito ay kailangan po natin ng being born again. The first part of Christian life is the foundation, simply being born again, not become a Baptist. Hindi po yung pag nagiging born again ka ay kailangan mo maging Baptist or any other religion po. Not because of sa gawa, sa work, but you must be born again, you must be saved. Dapat po pagka na-born again ka, dapat po tayo ligtas. At it's all about Jesus Christ, not about you. It's about Him. Amen. Hindi po pastor, hindi priest. It's about the Lord Jesus Christ. Yung pagiging born again po, una po na pinanganak po tayo ng ating magulang, ito yung physical na kapanganakan po natin. Ngayon, ito naman po yung pagiging born again po, ito naman yung spiritual. Ito yung kung saan po tayo tumanggap kay Kristo, yung kung saan po natin siya nakilala, doon po tayo nag-uumpisa ng nagiging born again. Spiritual po yon. Ito po yung dito po mag-uumpisa yung pagpapatibay po ng ating pundasyon na magiging matatag dito sa pagiging anak ng Diyos. Kasi sabi po dito sa John 3:3, Jesus answered and said unto him, Verily, verily, I say unto thee, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Ang pundasyon po ng buhay Kristiyano ay muling pagsilang na ayon sa John 3:3 po, kung saan sinabi ni Jesus, maliban na ang isang tao'y ipinanganak muli, ay hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos. Kaya po tayo, kung hindi tayo, kunyari, hindi pa tayo ligtas, pagdating ng oras na tayo mamamatay, hindi tayo pupunta sa langit kasi hindi po tayo anak ng Diyos. Kaya dito sinasabi, hindi niya makikita yung kaharian ng Diyos kung hindi ka pa ligtas. Kasi ang makakita lang po ng kaharian ng Diyos, dito yung nagiging born again. Yung kumilala kay Kristo, nagsisi ng mga kasalanan niya, tumanggap, ito'y ligtas po. Kaya tinutukoy po dito na kailangan po natin magiging born again. Hindi po ito religion. Walang religion na nakakaligtas. Ang kaligtasan lang po ay si Hesus Kristo lang po. Siya lang po ang nakakaligtas, at ito po ay individual. Hindi po ito by group. Kaya ito ay ng bawat isa. At sabi pa po dito, pagtanggap kay Kristo sa pagkaligtas. Hindi tungkol sa ating sariling
Hindi rin po ito sa tungkol po sa ating sariling pagsisikap, pagtulong sa kapwa, paggawa ng mabuti, kundi tungkol sa kay Jesus at sa kanyang ginawa para sa atin sa krus ng Kalbaryo. Hindi po porque mabuting tao ka at matulungin ka ay pupunta na po tayo sa langit. Ito po patungkol pa rin po sa kay Jesus Christ po. Sa kanyang ginawa po sa krus ng Kalbaryo, siya po ay namatay na pinako sa cross, siya namatay at nilibing at muling nabuhay para po sa ating kasalanan. Kagaya ngayon po sa labas, yun ang sinilcelebrate nila yung kamatayan ni Kristo. Pero sa atin, isang bisis lang po namatay si Kristo. At hindi, namatay lang po siya bilang tao, hindi po siya namatay bilang Diyos. Sa atin po, isang bisis lang siya namatay at hanggang magpakailanman po, hindi na siya muling mamamatay. At yun po yung kaibahan natin sa labas. Ngayon sila, nagsisilibrate sila dyan dahil patay po ang Diyos nila. At ngayon, busy na dyan. Nakita namin, sarado yung kung ano dyan sa may Rizal Park. Sarado. Kaya, ang dami nila ngayon dyan. Busy sila. Pero nakakalungkot tayo. Pero ang Diyos ang nakakalam ng kadahilanan ng bawat isa na hindi natin kasama ngayon. Hindi natin alam kung ano yung kadahilanan nila. Pero ang Diyos ang nakakaalam po. Kaya ipag-pray na lang po natin na sana po sa susunod makasama din po natin sila at pahalagan din po yung prayer meeting po. Kasi ito yung, sabi nga ni Pastor, ito po yung tungkod ng ating pananampalataya po. Kasi sa buong isang linggo, kung wala po tayong tungkod, napakahaba nun. Linggo hanggang linggo ulit. Napakahaba. Kung wala tayong salita ng Diyos, medyo hihina tayo. At saka kailangan talaga natin, ng pagkain ng spiritual natin, espiritu natin . Hindi naman tayo nabubuhay sa pagkain lang ng, sabi nga sa tinapay, kaya kailangan natin ng salita po ng Diyos. Ito po yung magpapatibay po sa atin, yung salita ng Diyos. At saka sabi din po dito, tayo mga Kristiyano, alam natin na tayo ay ligtas. Ligtas na. At alam natin ang ating patutunguhan kung sakali naman ay dumating sa atin ang kamatayan, huwag tayo basta-basta magpakampante na kapag Kristiyano na ay ayos ang buhay. Kaya sa isang Kristiyano po, minsan sinasabi na dapat pag Kristiyano ka, maayos ng buhay mo. Hindi po yon. Kasi minsan, kung saan pa sino pa yung anak ng Diyos, yun pa yung sinusubukan. Kasi doon tayo sinusubukan ng Panginoon kung gaano po tayo tatag at sa yung pagtitiwala po natin sa Kanya. Amen. Hindi mahirap, hindi na magkakasakit. Magkakasakit pa rin pa tayo kasi tao lang po tayo . Kaya darating pa sa atin yung na may time na magkakasakit. Kagaya nga sa akin, medyo pagaling pala yung kubo ko. Kaya talagang yun, hindi porke Kristiyano ka na, hindi ka na dadapuan ng sakit. Kaya magpasalamat tayo at may Diyos tayong nagpapagaling po sa atin. Sabi po dito sa ating sabi nga dito ng 2 Timothy 3:12, ye and all that we live godly in Christ Jesus shall suffer persecution po. Kaya yun po. Kaya huwag nating asahan na bilang dahil Kristiyano na tayo, hindi na tayo magkakasakit, hindi na tayo magkakaproblema. Hindi na tayo makakaranas ng paghihirap. Makakaranas pa rin po. At dito po sa pangalawa, living your life on Bible principles. Amen. Ipanguhay po natin ang prinsipyo po ng Biblia. Ang Biblia po, ang salita ng Diyos at naglalaman ng mga prinsipyo na dapat nating sundin sa ating buhay. Sa pamamagitan ng pagbabasa, pag-aaral,
at pagsasabuhay ng mga prinsipyo ng Biblia, tayo ay nagiging matatag at pananampalataya at magiging handa anumang pagsubok. Kaya po, dapat po pag-aralan po natin ang Biblia po, kung ano yung prinsipyo po ng Biblia, kasi ito po yung magpapatibay ng ating pananampalataya sa ating Panginoon po. Kaya anumang pagsubok po na dumating sa ating buhay, kung tayo po ay nag-aaral ng salita ng Diyos, ito po ay ating malalampasan, ating matatanggap. At alam natin na may Diyos tayong buhay na tutulong sa atin na mabigyan ng solusyon kung ano man ang problema na ibibigay sa atin ng ating Panginoon. Kasi ang Panginoon, sabi ko nga kanina, hindi siya magbibigay sa kanyang anak ng problema na hindi ito kaya. Ibibigay niya ito minsan dahil nakakalimot na tayo, hindi na natin siya naaalala. Kaya minsan, binibigyan niya tayo para maaalala natin siya. Bali minsan, ito na yung pagpapala ng Diyos sa atin kasi minsan pag minsan isa na yung pagka nagiging successful ka, minsan yun, isa sa dahilan yun na makakalimot ka sa Panginoon. Kaya minsan, successful ka nga, bigyan ka ng pagpapalo ng Panginoon para maalala natin siya. Sabi din po dito sa 2 Timothy 3:16 to 17, all scriptures is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction, and righteousness, that the man of God may be perfect, truly furnished unto all good works. Sabi dito, ayon sa talatang ito ay tungkol sa kahalagahan at kapakinabangan ng banal na kasulatan bilang gabay sa buhay ng isang Kristiyano. Ito po yung gabay po natin, yung salita ng Diyos sa ating buhay bilang isang Kristiyano po. Kailangan natin ng Biblia sa ating buhay dahil ito ang natatanging nating gabay upang mas mapalago ang ating spiritual na buhay. Ito po yung kailangan natin ng Biblia para tayo lumago. Kasi kung wala po tayong Biblia, kahit nakikinig po tayo ng salita ng Diyos na linggo-linggo, kung linggo lang naman tayo makakapakinig, hindi pa rin po tayo lalago. Kasi kailangan po natin na pag-aralan po ang salita ng Diyos. Kasi kung aasa lang tayo sa preaching, pagka makakarinig lang tayo linggo, tapos hindi pa tayo umatin ng prayer meeting, gaano kahaba yun. Tapos linggo ka na ulit makapakinig. Kaya dapat po talaga, pahalagahan din natin at pag-aralan po natin ang salita ng Diyos. Amen. Kaya pag nag-aaral ka talaga, pag nagpipreach ka, isa ka talaga na tatamaan ng preaching mo eh. Kasi ako, kagaya ko, ako nagpipreach ito pero may tama din sa akin eh. Kaya minsan, yung hindi naintindihan minsan ng mga kapatiran na tinatamaan ng preaching, ang una talaga natatamaan dyan, kasi siyempre tao lang naman tayo, ang una natatamaan habang nag-aaral ng salita ng Diyos po, yung nagpipreach. Amen. Kagaya nito, sinasabi dito, dapat pahalagahan yung salita po ng Diyos. Dapat pinag-aaralan. Kaya may tama. May tama sa atin. Kaya dapat talagang ating pahalagahan ito. Sabi pa dito, kung wala tayong Biblia, wala tayong Kristo sa ating puso, mapapariwara ang ating buhay. Mas lalo tayong maghihirap. Kung wala po tayong Kristo sa ating buhay, lalo po tayong mapapariwara. Kasi wala po tayong gabay eh. Wala tayong gabay sa ating buhay. Lalo na kung hindi tayo nakakapakinig ng salita ng Diyos. Sabi dito sa 1 Corinthians 3:9, for we are laborers together with God. Ye are God's
husbandry, ye are God's building. Tayong mga ligtas, mga nagsitanggap at anak ng Diyos, tinuturing bilang kamanggawa ng Diyos. Tayo ang katuwang ng Diyos sa kanyang mga gawain sa mundo. Kaya po tayo, kung tayo po ay anak ng Diyos, tayo ligtas, tayo po ay manggagawa po. Tayo po ay katuwang ng Diyos sa kanyang mga gawain. Kaya sa atin pong simbahan din po, yung gawain po sa simbahan, hindi po ito ay gawain lang po ng pastor. Gawain po ito ng bawat members ng simbahan po. Kasi kagaya ng sinabi dito na tayong mga ligtas, tayo po ay manggagawa ng Diyos. Kaya kung tayo isang member sa kagaya dito sa ating Christian Bible Baptist Church, tayo member dito, tayo po ay katuwang ng ating pastor sa mga gawain po dito sa simbahan po. Hindi po ito gawain lang ng pastor natin. Kaya kailangan po natin tulungan natin ang pastor natin kasi hindi alam natin na walang imposible sa Diyos, pero kailangan din ni pastor ng tulong ng bawat isa ng kanyang mga member po. Kaya kailangan din po natin siyang tulungan sa mga gawain po sa simbahan ito. Kagaya po ng ating mga bawat lugar, bawat area, meron tayong mga area leader. Kasi po hindi na makakaya ni pastor na bawat area ay kanya-kanyang pupuntahan. Hindi kagaya dati nung medyo maluwag pa, kaya may schedule siya ng Bible study bawat area. Ngayon, nagbigay si pastor ng mga area leader para yun na po yung gumawa doon sa kanyang area. Mag-invite, mag-soul winning, sa mga extension classes, mayroon na rin pong nagtuturo. Kasi hindi na po mabuti pastor yon na tuwing schedule niya, pupuntahan niya. Kasi meron tayong mga bagong members na dapat niya rin na pupuntahan kasi dapat din po silang lumago sa paglilingkod. Kasi kunyari, lumago na tayo, alam na natin, dapat naman lumipat na siya ng iba na hindi pa talaga nakaunawa ng salita ng Diyos. Para po ito ay mapagtibay din ang kanilang pananampalataya po. Kaya po tayo na naintindihan na, naunawaan na natin, dapat tayo ay katulong na po ng ating pastor. At ito ay ating gagawin, hindi po ito natin gagawin para sa ating pong pastor. Gagawin po natin ito para sa ating Panginoon po. Amen. Dapat po, kung ano man yung ginagawa natin, dapat po wag natin gawin para sa tao, wag sa kapwa natin. Gawin po natin ng para po sa Panginoon. At wag po tayong tumingin sa kapwa nating tao kasi kung titingin po tayo sa kapwa nating tao, ito ay kagaya din natin na dating makasalanan, baka maupid lang tayo. Kaya pag naglilingkod po tayo sa Panginoon, dapat po wag tayo tumingin sa katabi natin, sa kapwa nating tao. Titingin po tayo sa ating Panginoon para po tayo, kasi kung sa Panginoon po tayo tumingin, hindi po tayo talagang, hindi tayo ma-open. Kasi ating Diyos ay perfect po. Wala po siyang bahid ng kasalanan. Kasi kung sa tao tayo titingin, ang gagagayin din natin yan dati, makasalanan. Kaya tao pa rin yan. Tao pa rin tayo na makasalanan. Bagamat tayo ay binago lang ng Diyos at nakapagpatuloy po tayo sa biyaya niya. At sabi po dito, we believers building on a firm foundation involves commitment to spiritual growth and maturity. It inquires deep engagement with scriptures, prayer, and community within the body of Christ. Kaya dapat po, tayo mga anak ng Diyos po, mga Kristiyano po, tayo po ay mag-involve sa gawain ng ating simbahan, kagaya po sa ating soul winning, sa mga mga extension classes, at sa mga ating mga iba pang gawain po, dapat ay ating tulungan po.
At sabi po dito sa bilang panghuli po, living for the Lord and His wisdom and His foundation, the foundation of our life is to sacrifice for Him. Ang pundasyon ng kaligtasan natin ay si Kristo po. Kaya po dapat po, alamin po natin kung saan po tayo nakatayo. Ngayon po, tanungin po natin ang ating sarili, suriin po natin ang ating pundasyon ng ating buhay. Saan kaya tayo nakatayo? Sa bato ba o sa buhangin? Kung tayo po ay nakatayo sa buhangin, ito po hindi pa huli. Upang magsimula, magtayo sa bato. Lumapit tayo kay Kristo at hayaan siyang maging pundasyon ng ating buhay. Kaya kung sa gabing ito po ay suriin po natin, tayo po nakakalam sa ating sarili yan kung saan po natin ay tayo yung ating pundasyon, kung sa buhangin ba o sa bato. Kasi kung sa bato po natin na tinayo, bali ang nasa kay Kristo po tayo. Kaya tayo po nakakaalam kung saan po tayo nakatayo yung ating pundasyon. At dapat po maging matibay po at para po makapagpatuloy tayo sa paglilingkod sa Panginoon. At dapat po huwag nating kaligtaan po yung ating mga obligasyon at paglilingkod sa ating Panginoon. At alam naman natin ngayon may dyan sa labas, may siniselebrate din sila. Pero tayo, nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil sa atin buhay yung ating Panginoon. At salamat sa lahat na nandirito. At alam natin na nasa tama po tayong katuruan. Yun lang. Amen. Maraming salamat po sa mensaheng iyan. May natutunan po ba? Amen? Amen. Amen. Sabi po ni Sir Giovanni, the rock is Jesus Christ. Amen? Amen. Kung ang Panginoong Jesucristo ang pundasyon mo, hindi ka maiiga-iga. Amen po. Kung ang Panginoong Jesucristo ang foundation mo, hindi ka basta-basta matutumba dahil ang Panginoong Jesucristo ang ating foundation. Amen po. Amen. Lahat po tayo ang magsitayo. Tayo po ay yumuko at pumikit tayo po sa gate po na mag-pray. Amen. Tayo po ay mag-pray. Dakilang Diyos, maraming salamat po Panginoon sa dakilang biyaya pinatol po sa amin. Maraming salamat po Panginoon sa mensahe. Ngayon po napakinggan po Panginoon po. Galain niyo po ang mensahero niyo pong ginamit po Panginoon. Pagbalain niyo po siya na mas maging lumago po Panginoon sa inyo. Pagbalain niyo rin po ang mga nandirito na ang kahalagahan po ng prayer meeting po Panginoon, pagbalain niyo rin po ang pong invitation. Ito lang po ang dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Amen po. Amen po. Kung kayo po may natutunan, lahat po kayo sa altar po. Pag-pray niyo po ang inyong mga natutunan. Ganoon na rin po sa aming po mga prayer request po Panginoon. Amen po. Sige po tayo ay na po kayo ng lugar. Amen. Pray po natin. Pag-pray na rin po natin ang ating pong pastor sa kanila pong pagbiyahe po mamaya. Ingatan po sila ng Panginoon. Ganoon na rin po sa ating po mga prayer list. Ayan po.
Amen. Are you blessed? Amen? Amen. Tayo po idadako na po sa ating pong offering. Ayan, tuwalik po natin ating pong usher. Pwede mag-pray. At ibalik po natin ating pong ika po sa Panginoon. At ayun po na, pag-pray po natin sila, pastor, sa kanila pong pagbiyahe po mamaya. Ayun po, sige po tayo po ay mag-pray. Tayo po nalangin. Ama namin na kayo ng Diyos, pakapiraya sa lahat. Maraming salamat, Lord, sa gabi ito na kami inipon dito sa bahay sambahan. Upang may dulog po namin mga panalangin. Maraming salamat po sa kapatiran na nagkaroon ng tamang desisyon po, Lord, na dumalo sa aming prayer meeting. At dalangin po namin, Lord, ng pagbiyahe na aming pastor at ni Ma'am Dayan ngayong gabi. Kayo po mag-ingat sa kanila na makarating po sila dito ng safety po, Lord. At i-bless din po, Lord, itong aming offering sa gabi ito. Bigyan niyo po ng kagalakan ng bawat isa na makapagbigay upang meron pong magamit dito sa inyong gawain sa tuwing araw. Tawarin mo kami sa aming mga pagkasala at pagkukulang. Lahat na ito may nadadalangin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Saan naman kanina? Lakad. Amen. Few reminders po, bukas ay ating pong soul winning ng 8:30 AM po. Amen po. At yung mga sasali, mga interesado po na mag-join sa church, choir, and ushering ministry, ay bukas po na-attend po kayo ng 3 o'clock bukas ng hapon. Amen po. Amen. Yung mga bisita po natin last Sunday na ating pong anniversary, ay ma-invite po natin ulit this coming Sunday at ano po maging bunga po na ating po anniversary. Amen po? Amen po. Lahat po tayo ay magsitayo. Tayo po ay manalangin. Ating po closing prayer. Sige po. Ayan, sige po. Ito natin. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Ready to sing. Thank you, Lord, for saving my soul. Thank you, Lord, for making me whole. Thank you, Lord, for giving to me thy grace, salvation, so rich and free. Amen. Tayo po'y mag-pray. Dakilang Diyos, maraming salamat po, Panginoon, sa iyo pong pinagkalipid sa amin po, Panginoon, ng victory, na aming po anniversary po, Panginoon. Maraming salamat po sa mensayang po napakinggan. Maraming salamat po, Panginoon, sa iyo pong pagpapala. Ingatan niyo po ang mga uwi sa malalayo. Peña Blanca po, Panginoon, ganun na po sa mga Solana. Sa iba po pong lugar po, Panginoon, ganun rin po sa Tubigaraw, pupalain niyo po ito. Ganun na rin po, Panginoon, pag-pray na po namin sa pastor, ingatan niyo po sila, ni Ma'am Dayan, sa kanila pong pagbiyahe po pa mga ngayon mamaya, papalain niyo po, bigay po siya ng wisdom, na ipangaral din po mga salita po pa kayo. Sa taraming masalanan, ito lang po may dalangin, sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Amen po. Amen. We are dismissed. Amen. Amen. Coloring book. Bluetooth mode. I thank God for what life is, and I have no regrets for things that I wish, 'cause down deep in my heart it's true. Practice po na ng symbol of